Hello Taurus, welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kondisyon ng relationship ng mga Taurus. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Taurus? Mahirap itong balasahin kasi iba yung korte niya. Encouragement. Kapag nakakaramdam ka ng kahinaan, alalahanin mo yung mga bagay na nakakapagpalakas ng loob mo. Alamin natin kung ano ang feelings mo, ang feelings ng person mo, ang relationship, at sa huli kukuha ko ng additional cards. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pasensya na guys kung inuulit ko yung tarot rule kasi hindi lahat mapapaliwanagan ko Encouragement yung una mong card. Ito naman yung tarot cards mo. Ten of Swords, Ace of Pentacles, Eight of Wands. Pinapakita ng cards na ito na merong tensyon na nangyayari. Pero matatapos ito at magkakaroon ng bagong simula. May relasyon na matatapos, situation o kaya pattern ng buhay. Makakaramdam ka ng kalungkutan at saka kawalan ng pag-asa, pero temporary lang ito. May mga unexpected na pag-unlad at saka oportunidad na mangyayari sa iyo. Ang ilan sa inyo sa career, parang tingin mo walang pagbabagong nangyayari sa career mo. Pero huwag ka mawala ng pag-asa kasi merong positive changes na mangyayari sa career mo at saka financial. Na pang long term. Magugulat ka rin sa mabilis na pagbabago pero sana masanay ka kasi magiging busy ka. Ang ilan sa inyo na single, pinaasa ka ng dati mong nakarelasyon at saka yung bang inabuso yung tiwala mo. Ang nakakagulat doon, merong potential person na matagal ka na niyang gusto. Kilala mo to. Malapit lang siya sa iyo. Pero syempre, ang advice ng cards ay kailangan kung makikipagrelasyon ka, sigurado ka na sa feelings mo. Kasi kung hindi, yung next na makakarelasyon mo, magiging sandali lang yung relasyon nyo. Ang ilan naman na nasa relationship ay sobrang lungkot mo kasi parang walang nangyayari sa relasyon nyo ng person mo at tingin mo pinapaasa ka lang niya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nababagalan ka sa takbo ng relasyon nyo ng person mo. Kaya may posibilidad na magsama na kayo or magplano na magnegosyo. Pero guys, hindi naman nakalagay sa tarot cards Kung iisipin mo bilang tao, ang dami nang nangyayari ngayon Kaya kailangan mong maging wise, lalo na pagdating sa money. Ito yung angel number mo. 888, success and progress. O diba, connected din siya sa tarot cards. Ang pinakamasaklap kasi guys, para sa atin na tao, yung wala ka ng honey, wala ka pang money. Kaya di baling wala ng honey, basta may money. Ito naman yung card ng person mo, healing. Ang ibig sabihin nito ay hindi na kinokontrol ang buhay mo
ng mga nangyaring negatibo sa nakaraan. Mukhang nasaktan din yung person mo Alamin natin yung cards niya, pero ituloy ko lang. Ang ilan naman na nasa relationship ay nagkaroon ng konting problema yung relasyon nyo ng person mo. Kasi isa sa inyo yung natatangay ng emosyon. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na kahit may mga bagong challenges pa na dumating, maharap nyo na to together ng person mo. Ma-handle nyo na ng maayos. At sabay nyo na rin kayang makontrol kung ano yung emosyon na maramdaman kasi maturity na yung ipinapakita ng cards. 9 of Swords, 10 of Wands, at Ace of Swords. Nasa huli talaga yung pagsisisi. Mukhang na-realize din ng person mo na marami din siguro siyang nagawang mali at saka nasabing masasakit na salita sa iyo na sobrahan ata. Mukhang nahihirapan yung person mo na makontrol yung emosyon niya. Kumbaga, mas nangingibabaw. Yung galit kapag galit siya or kung masaya, sobrang saya naman. Yung parang ganon na pag-uugali. Sa financial, kung nagkaroon ng pagkakamali, kailangan mong tanggapin yung responsibilidad at mag-move forward. At saka pinag-iipon ka ng cards kasi magkakaroon ka ng malaking gastusin, maybe itong present or sa future. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. May mga bagay talaga na mahirap tanggapin pero kailangan mong i-adjust yung sarili mo para makasunod ka at matapos na yung problema mo sa financial. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nahuli mo yung person mo na nagsisinungaling siya sa iyo. Yung person mo, meron siya mga pag-uugali na hindi mo maintindihan. At dahil nga sa ang ilan sa inyo na nasa relationship, busy sa obligasyon, responsibilidad sa relationship or pamilya, hindi na pagtuunan ng pansin ang relasyon. Pero kapag napansin mo na ganito na yung nangyayari, na mayroon ng problema, may betrayal, sabihin mo na agad sa person mo bago pa lumala. At saka dito sa cards ng person mo, merong nagsabi sa kanya patungkol sa sitwasyon mo. Basahin muna natin yung angel number ng person mo. 0. You are entirely on the right path and heading towards the best version of yourself. Connected itong angel number ng person mo kasi maybe ikaw o yung person mo ang magpuputol na sa connection. Ikaw na lang magbaliktad ng sitwasyon kasi connected ka sa person mo. Kaya may posibilidad na magkabaliktad kayo ng situation or feeling. Ang ilang single naman ayaw mong makipag-date, ayaw mo din muna makipagrelasyon. Kasi yung past relationship mo ang nagpawala sa iyo ng kumpiyansa. Pero kahit hindi ka interesado, merong malapit na person na merong gusto sa iyo. Nakadalawang cards ka na. Self-criticism. Ang ibig sabihin nito ay huwag mag-isip ng negatibo patungkol sa sarili. Pero kung hindi mo maiwasan na punahin ang sarili mo, kailangan mong i-correct kung ano yung mali at saka magkaroon ng growth sa sarili. Yan yung card mo para sa relationship. Ituloy ko lang para sa mga single. Nakadalawang cards na ang ilang single, na ang ilan sa inyo, ginagawa mong maiksi lang yung relasyon. Kailangan hanapin mo yung totoong hinahanap mo sa relationship, kung ano yung makakapagpasaya sa iyo. Maging honest ka sa sarili mo. Page of Wands,
Eight of Swords, at King of Pentacles. Nakadalawang cards ka na wag mong madaliin yung sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. Kailangan mong maging aware sa mga magiging hadlang bago magkaroon ng desisyon. Pangatlong card na kasi ito na mas nafo-focus ang isip mo sa responsibilidad, career at material. At ang advice ng mga cards ay matutong balansehin yung bawat area ng buhay mo. Sa health naman, ang advice ng mga cards, hindi dapat basta-bastang nagda-diet. Inaakma yan sa lifestyle at saka kung ano yung kaya ng health mo, lalo na kung meron kang sakit. At saka para naman sa ilan, kung nagdududa ka sa kalusugan mo, pwede ka namang mag-second opinion. At saka ang ilan sa inyo, napansin ko sa card mo, na meron sumpa. Tapos ngayon dito sa health mo, merong sakit na hindi matukoy ng doktor. Tapos meron ka ring card na kailangan ng ritual. Meron ka kasing kaibigan na hindi mapagkakatiwalaan, pero wag ka sa kanya mag-focus. Mag-focus ka sa paggaling mo at saka yung paniniwala mo sa Diyos. Sa mga single, hindi talaga darating yung potential person kung maghihintay ka lang. At saka, alisin mo yung pagdududa sa potential person. Kaya nga, kikilalanin mo siya. Sa mga nasa relationship, mas bigyan mo ng prioridad yung relasyon sa person or sa pamilya para mas tumibay ito. Ito yung angel number para sa relasyon, 555. Things are changing fast for you because you're being guided to enter the next level of your growth. Welcome the new energy and be patient with yourself. At para naman sa ilan na nasa relationship, alisin yung pagdududa sa person, lalo na kung inosente naman talaga yung person mo. Communication ang kailangan nyo sa relationship. At para naman sa ilan, kung hindi ka na happy sa relasyon, sabihin mo sa person mo para malalaman nyo kung dapat pa bang ipagpatuloy ang relasyon. Itong Eight of Pentacles naman, magkakaroon ng realization sa kung ano talaga yung gusto mo na mangyari sa present, lalo na sa future. Itong The Emperor naman, napaka-conservative ng person na ito at saka kapag nagkamali ka sa kanya, hindi niya makalimutan kahit na matagal na ito. Itong The Fool, mas mag-focus ka sa positive kasi maraming simula, mga oportunidad at tagumpay na darating sa buhay mo na mas dapat bigyan ng pansin.